What's up my homie, what's up my homeboy, what's up my chops, at welcome back sa isa na namang episode ng Battle Hatol. Dito lang yan sa Marikita X Tikas Channel. At episode 16 na! Yes, episode 16 na tayo mga chops. At thank you sa pagkapit. Thank you sa mga magagandang comments ngayon Episode 59, laban ni EJ Power at ni Shei. Nagtaka rin ako, actually, bakit hindi ako ganun ka-emotional. Kasi mostly, nung last year, diba, nung 2024, yung mga unang hatol ko is palaging, alam mo yun, parang traumatic experience sa akin, natitrigger yung mga bad memories ko, mga bad experiences ko dun sa laban. Tapos nagulat din ako sa sarili ko na bakit ngayon? Parang kalmado na ako. Tapos parang gusto kong maging malungkot. Gusto kong magkaroon ng sama ng loob kay EJ Power. Pero alam mo yun, nagtaka rin talaga ako. Katulad din ng mga iba nating tropa dito na sabi nung isa nating tropa, tumigas na daw yung puso ko sa battle rap. So yun, di ako lahat naka-reply dun sa mga comments nyo, pero nabasa ko po, maraming salamat. Kasalukuyan kasi akong umakit nun sa bundok at hinahanap ko yung sarili ko. So, may kinontak ako na babaylan. Nagkita kami sa bundok ng Tralala. Tapos, so sabi ko dun sa babaylan, ano po bang nangyayari sa akin? Kasi parang wala po akong maramdaman dun sa dark humor ni EJ Power. Sabi kong ganun. Tapos, bakit? Ano bang meron? Tapos kunento ko na na sinugo ako ng inang rain ako na maghatol ng mga liga sa Pilipinas. Kunento ko sa kanya yun, yung mga from the start paano. Madam, nagjo-joke ka na naman. Gusto niyo pa ba ituloy yung kwento? So, ayun. So, tuloy natin yung kwento. So, sabi ko nga, kasi ganito yung mga pinagsasabi ni EJ Power, dinamay niya lahat. Pinersonal niya talaga si Shei. Kinatay niya talaga ng todo. Minasakan niya yung pamilya. Ganyan-ganyan. Pero noon, last year, umiiyak talaga ako sa mga ganong laban. Lalo na pag dinamay ng pabalagbag, nabibwisit talaga ako pag walang hustisya yung pandadamay. Tapos, yung babaylan, pumorma. Naglabas ng gintong medalyon. Tapos, bigla siyang nag-orasyon. Sumayaw siya ng kwaini. Madam naman Madam naman. So, ayun. So, hindi nga, walang halong biro. Ni-research ko siya. Sabi ko, nakipag-usap ako sa Babaylan Online. Yun na naman. Totoo na ba yan? Totoo. Hindi, sabi ko, nakapag-usap talaga ako. Sabi ko gano'n. Ni-research ko talaga. Sabi ko, anong nangyayari sa akin this year? Kasi parang, alam mo yun, parang sabi ko, nakukulangan na ba ako sa emosyon? Parang, ano namang nangyayari sa akin? Tapos, taka rin ako sa sarili ko. Kasi ang lala nung pandadamay talaga ni EJ Power kung susumahin, di ba? Round 3 talaga katay talaga na matindi yun. So, knowing ako, di ba? Kilala niyo ako, yung mga matatagal ko ng tropa dito na talagang kumapit sa YouTube at sa Facebook. Talagang alam nila na iyakin ako sa laban. So, sabi kong gano'n, ni-research ko. Yung pala, may connection pala yung 2025, yung Wooden Snake sa Dragon, sa Earth Dragon. Nagko-complement sila together. So, si Wooden Snake, tinutulungan niya yung mga Dragon na maging kalmado, na maging focus, na ma-detach. So, si Wooden Snake, dinedetach niya yung emotional intensity ng mga Dragon. So, ang galing. Kaya pala, ganun yung pakaramdam ko. At may influence din yung pagiging Gemini ko dahil connected siya sa Mercury na nag-align, na magandang alignment niya ngayon sa stars. So, this year daw, year ko ng growth, ng focus, ganyan, ng calmness. Di naman ako naniniwala sa mga hula, pero pag binabasa ko siya parang, tapos nangyari sa akin, parang ano talaga, parang nako-confirm kung ano yung nangyayari sa akin. So, yun. Na-share ko lang, di ba? Na-share ko lang kasi, nagtaka din ako sa sarili ko. Parang bago to Ano, ako pa ba to? Parang gano'n. So,
Thank you so much. So, yun yung sagot ko sa, reply ko sa mga comment niya sa akin, yan. Sabi ni Campo Kamao, yan. Sabi niya, by the way, idol, congrats. Ha, sobrang saya ko lang talaga kasi naiintindihan mo na battle rap lang lahat. I mean, napaka-open-minded mo na sa mga dark angles ng mga battles, MCs. Dati kasi, pag may mga ganon, talo na agad sa hatol mo. Joke lang. Pero seryoso, idol, congrats sa'yo. Keep it up po. Ayun nga, kasi nga talaga this year, yung pala yun. Diba? Salamat sa mga comments. I love you all. Ito, sabi ni Leonardo Rocha, ang ating masugit na taga I love you, madam. I love you too. Si John Rason. Yung round 3 ni EJ parang poetry. Sa kung sino si Shay noon napaka-artistic kung tutuusin at ang galing ng ginamit niyang narration na parang naging horror movie yung laban. Sangayon ako sa'yo dyan. Kung baga, yung cinematic effect no? Actually, kaya siguro din ako hindi ganun nagalit. Kasi, ang pulido niya tinahi yung story niya. Yung imagery na binigay niya. Diba? Kung baga sa film, best pictures. Di naman ko sinasabi na siya yung best picture sa lahat. Pero dun sa laban na yun, siya yung parang best picture. So naiintindihan ko yung sinasabi mo, agree ako sa'yo dyan. Sabi ni J.D. Bigno, matagal na rin natin tong kaibigan dito sa YouTube. Gumaganda lalo si Ma'am Marikita. Ano ka ba? Naka-reflectorize lang ako. Nasa ilaw lang yan. Pinapabanda ko lang para mabura yung pores ko. Thank you. Feeling ko hindi ako gumaganda. Tumataba. Kasi magre-record tapos mag-edit sa harap na lang ng laptop kumakain, hindi na ako nakakapag-exercise. Namimiss ko na yung abs ko Dati 2 Tapos ngayon parang isang buo na siya na isang malaki. Game. Ayan. Thank you Campo Kamao. Kasi sabi niya, si Abu Yus, Nen, Madam, saan na yung Balakid versus Lanceta? Wala pa ba? Oh my gosh. Si EJ ang karma ni Shay. Sabi ni Kian Dave 143. Sang-ayon ako sa'yo, pero masasabihin ko na pinatikim niya yung own medicine ni Shay, 'di ba? Or pwede ring hina-harvest niya na yung tinanim niya. 'Di ba ganon? Kung ano yung tinanim mo sa kapwa mo, yun yung babalik sa'yo. So, feeling ko, harvest time na yun ni Shay. Madam, sabi ni Oni Soforo, 8383, bala ko pa naman isuggest na wag panoorin ito kasi nadamay ang anak ni Shay. Baka ma-emotional damage ka na naman. Pero mukhang matigas na rin ang puso mo ngayon sa battle rap. Ayun, siya pala nagsabi nun, sabi ni Oni Soforo, 833. Ayun. So, ayun na nga, diba? Nakipag-usap na nga ako sa babaylan. So, yan. Yun muna yung shoutout natin for tonight. Susubukan kong mag-back-to-back ng 2 request, okay? Pasensyahan nyo na ako kasi marami akong nalistang mga request last year. So, natabunan na talaga. Madami rin talaga akong assignment Pero sige, GL versus Plaridel. Ayan GL versus Plaridel Sige na, pagbigyan na natin to. Back-to-back. Game. Flip top. Tapos may nag-comment pa na diba, na napakanta daw yung tagahawak ng mic na gusto ko nang bumitaw. Kayo nga, alam mo, ang galing mo, kinakanta ko kanina yun. Gusto ko nang bumitaw, pero ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw. Plaridel. Flip Top, Round 14, Day 1, dito pa rin, TIU Theater Makati. Pag siyam na laban na ngayong gabi, Flip Top, magigay para sa sarili niyo at para sa parating nating laban. Shoutout sa lahat ng mga MCs na buo-buo na liga, sa lahat ng dumayo pa sa labas ng Metro Manila at labas pa ng Luzon. Para sa event na to, Day 1 pa lang to, may bakbakan pa bukas. Isang pinakamalaking shoutout sa lahat ng tumutulong at sumusuporta sa liga, sa lahat ng mga represent collabs at syempre sa Extreme Gaming at TMT Play. At sa kanan ko, Tagum City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Plaridel. Mindanao Division represent nga pala. At sa kaliwa naman, Palon Leyte represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay GL. Visayas Division represent naman dito sa Maynila. Nanalo ng ko ito si GL. Pinili niyo mauna si Plaridel. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat, Round 14, Day 1. Plaridel. Game?
Game. Gilbert Campo, the 30-year-old virgin. Bistado na tumatik. Alam niyo ba kung bakit? Nagtatawag siya ng mga old gods kasi gusto niya makaranas ng langit. Kasi dati siyang guro. Ehemplo sa paaralan. Nagtatanim ng kamalayan. Pero kung experience is the best teacher, ba't wala ka pang karanasan? Sa mga estudyante na babae, malibog si kumpadre. Isang matalinong manyakis. Nagtapos bilang isang manyak cum laude. Kaya mga estudyante na sexy, sinadya niyang ibagsak. Si teacher ang lupit. Dapat daw may removal exams. So pinag-remove niya ng damit. Pero biro lang, hindi ganun si GL. Don't make it worse. Di lang magampanan kaniyang papel sa dami daw ng paperworks. Kasi galawan pang OGT. Practicumer, novice leader, halatang kulang ka pa sa practice. Teacher, kasi failure sa pag-handle ng class. So don't be proud. Ako, I would say out loud, nakukontrol ko mga estudyante ko, ikaw, nakukontrol mo lang ang crowd. Ako'y terror na teacher. Inuuna, disiplina. Ikaw, puro ka lang porma. Dapat mapatalsik, maalis ka. Kasi in terms of classroom delivery, daig nang mabagsik ang karisma. Kasi may authority. Classroom management. Kahit anak pa ng general, basta may major offense, tiyak na may corporal punishment. Kaya from corporal to general, usapang rango yung devotion. Ako yung nasa top rank, kaya akin yung promotion. Kaya ang notion, palpak na educator, watak-watak ang mga mutant, walang mapili na successor. Kaya anong Professor X? Baka X ka na, Professor! Tapos pinagbintangan mo si Marshall na magnanakaw? You're pointing fingers. Palpak ka na guro. Pagkat magkaiba ang nagtuturo sa nagtuturo kasi cheater daw si MB. Bara from Saudi with love. Ngayon balik sa'yo ay bulto. Kung cheater si Marshall, ikaw tong OFW na isusumbong ko kay Tulfo. Kasi mga concept nito sa battle, galing ng ibang bansa. Nakikinabang pala siya. Train ng train itong tanga sa pinagpawisan ng iba. Kasi sabi ni Teach, observe cleanliness. Yaks kainis. Dapat daw malinis magtrabaho kasi trabaho niya magmalinis. Kaya from Saudi with love to the different parts of the world, di na yan domestic violence. Baka international fraud. Ngayon guro laban sa guro. Magkakaalaman kung sino ang lamang, kung sino ang lamang. Kung sino ang dilat lang ang mata sa may mulat na pananaw. Sino may balaraw na bit-bit sa may bit-bit ng balaraw. Nagtapos ka para makapagtrabaho. Sa kahirapan may panglunas. Nagtapos ako para lumago. Magkaalaman ng aking utak. Pareho tayo ng tinahak. Magkaiba tayo ng asal. Ang gusto mo parangal, ang gusto ko pangaral. Hindi ito linya na pambutas. Bagkus mensahe na pantapal. Nag-aral ka lang para mabuhay. Binigyan ko ng buhay mga aral. Yo! Shit. Ang lupit nun. Ang sarap sa tenga nung pagkakatayo ng Tagalog na yung turo, yung nagtuturo na turo something, na lamang, sa lamang, sa, alam mo yun, international fraud, ang from dun sa ranking, sa general, sa, man, kinalibutan ako sa round 1 ni Plaridel. Maliban dun sa mga wordplay niya, may underlayer na metaphor na ay mas malalim na na meaning, 'di ba? Parang parang paalam sa paalam, 'di ba? Parang yung paalam, nagpapaalam ka kung papayagan ka. Paalam is pinaalam mo pero it doesn't mean kung papayagan mo ko or hindi mo ko papayagan. 'Di ba? Pinaalam ko na sa'yo pero wala kang decision making doon. Ganda ng round 1 ni Plaridel. Di ko alam kung makakabawi si GL. Pero feeling ko may laban. Di ba? Pang mga ganito yung style ni GL. Let's see. Ang lalanan. Wala nang game! Sabi niya sa laban niya kay C9,
Magiging morgue itong barracks, ako'y nababahala. Pag gumawa ako ng living room, ako'y magkakasala. Pag gumawa ka ng living room, ikay magkakasala. Gaga. Pati nagpapanday ng living room, iyong natatapakan. Sir, di lahat ng karpintero makasalanan, Jesus. Tas sabi niya kay Pistol, tumataba tong biggest loser sa paglamon big din. Iyong susi sa tagumpay, may karugtong na keychain. Yung keychain, naging kitchen. Well, stop. Stop, look, and chain. Yun ba Bisaya hip-hop, aka Bishop, yung writing advanced, dahil Bishop daw siya, yung rhyming paslan, goddamn. Sala, kitchen, ibang klase mag-construct, DepEd. Teacher ba to o foreman? O baka congressman sa kanyang napili na galaw? Sala, kitchen, ano ka speaker of the house? Tapos sabi niya sa laban niya, hindi, cut. Sorry boss, yun ba yung benta? Line marking meta? Maghihimay ako ng lines, tas ibabalik ko lang sa'yo. After 1 year na rebuttal, tas bilib naman kayo. Sabi mo, puro makiri atake para makabisa, para makabuo at makaisa. Puro mak, para makapatay at makalapa. Kung walang mak, itong Makatay di ba kakatama? Oo, nakabase lang sa linya, tas may scheme ng konti. Huy! Inyo ba kayang mag-isip ng sariling content? At sa mga fans ni Plaridel, alam nyo nakakatanga. Yung linyang kitchen at sala, di naman galing sa kanya. Oo, di galing sa kanya. Pero alam kong di nyo napansin, di ba? Di ba, oo, gawa-gawa ko lang lahat. Manipulado ko, Diyos ko. Oo, peke mga linya, pero punto totoo. Na di ka tumatak, mga iyong binibitaw. At pag pinilit ko yung wordplay, ako'y magtutunog ikaw. Oo, gaw. It's a trap. Tawag dyan, fake mocking. Kaya wag ka nang magulat na kaya kong babuyin mga di mo pa nasulat. Tanyo, di ba ang basic nitong style, kung inyong aalamin, di lang line sa aking minak, pati line mocking na rin. Kasi yung wordplay niya at schemes ay parang Michael Jordan. Kasi yung owner ng team, oo, malabong project, halo-halo no sweat, sobrang whack association, Charlotte Hornets, mekos-mekos lang na reference, overloaded yung amount, kasupanis siyang train of thought when it's the thought that counts. Oo, inaamin ko, kasalanan ko, kung ba't ganyan tunog mo, na sinisiksik lang sa rounds, at yung ilang MC sa round ay may iisang sound, pasensya. Naging cancer yung estilo ng aking in-emphasize, yung dati ko na meta ay nag-metastasize, pasensya. Naging komportable ako at di ko sa aking living room, sa silid ko na napili, train of thought naging haligi, yung concepts naging sofa, mga old gods na sa TV at paningin ko na natili, kaya sinisisi yung sarili, pasensya. Naging komportable ako at di ko inakala na nung may TV at sofa, ako ay nagkasala. Game. Rhythm and flow, bibigay ko kay JL. Pero sulat, Plaridel. Mas nakita kong mas maganda yung sulat niya, mas pulido yung sulat ni Plaridel, mas maganda yung pagkakatahe. Kaya, Plaridel, round 1. Nagustuhan, napaniwala kasi rin ako ni GL na kay Plaridel talaga yung ginawa niya na line mocking. So, and then nung sinabi niya na fake mocking, sayang. Pero ganda rin ng niya, ganda rin ng concept niya doon, di ba? Pero kaso lang, hindi siya nakabawi dun sa sa nilatag sa kanya ni Plaridel. So yun. Ano pa ba? Ano ba yung nakita ko doon maganda? Nagustuhan ko rin yung yung hindi lahat ng karpentero ay nagkakasala. Tapos bigla siya ng Jesus. Isa sa naging trabaho ni Jesus sa panahon niya back then, nung nagkatawang tao siya nung naging anak siya ni Maria sa lupa, ay karpentero. Kaya ayos din yun. Yung sa nakita ko maganda doon. Game. Kahit ganito ako, nagbabasa ako ng Bible, mga tropes. Okay. Game? Nautakan ka ng 3GS, M-Site, Lipcram. Itong latest naging lamest. Hard naging easy. Di ba advance ka na MC? Ikaw itong 4G,
Pero in-outdate ka ng 3G, nagka-problema ka sa sight. Lumalabo na at tumatanda na ba si teacher? Eh, yung glaucoma, nagsisimula daw yan sa GL, kaya magpatingin sa paningin para problema ma-resolve. Sa ophthalmologist hoping for optimistic results. Nagpatingin sa paningin, pero tinapos diskusyon kasi yung findings, walang mahanap na solusyon. Ngayon talino sa talino. Ikaw na'y nalamangan. Grades are sacred. Sagrado basihan. Ngayon paningin sa paningin. Alam na diferensya. Sino masusupil? Mataas grado mo sa mata. Mataas grado ko sa papel. Kaya nilamon ka ni Lip. Mga bara na pulido. Ramdam mo yung sakit. Suntok niya na solido. Pinatay ka parang beat, parang freestyle ni Bugito. Kagat niya hindi pilit, kahit gamit lang pustiso. Kala ko ba ruthless? Lame and useless. You're teaching me how to train a dragon, pero hindi mo matame yung toothless. Kaya pointless mag-ilusyon. Malabo yan na ambisyon. Paano ka makikipagpangil sa pangil para sa 1,000,000? Lahat sa iyo ang atensyon. Namumulaklak magsalita. Malarosas tumula. Pero yung tinik, naging tinik sa lalamunan na ba'y nanahimik siya bigla o nag-choke siya kay Lip. Mga linya ay naipit. Indeed, you are married to the game, kaya lumagay ka sa tahimik. Ikaw ang successful successor ni Balakid. Nakakapanibugo, pinaasa ka lang bugo. Pagkat wala nang apoy, ang pinapasa niyang sulo. Pero pinakamagaling ka bro. Ang daming capabilities. Nakaka-amaze itong person with disabilities. Pero nagka-problema ka sa sight, sa speech, naging person with disabilities. O tila naging PWD, di mo kami pinakikinggan. Pero yan ay ayos lang. Lagi ka namang tama. You're the righteous one. Kaya righteous one, PWD. Shout out dyan, Leo. Baka pwede mo itong bigyan ng battle sa Rapolyo. Nagka-problema ka sa sight, sa speech, di ka rin nakikinig. Ngayon may 3 kang diferensya. Isa doon katangahan, pagkat hindi kapansanan ang pagbingi-bingihan. Kasi hindi nakikinig. Itong aktibong aktivistang wala namang aktibidad. Persistent, hypocrisy. Isa Facebook ka lang naman may recent activity kasi laging sigaw sa mga welga. Mga issue sa bansa, solusyonan. Gawan ng paraan. Ayusin mga kalsada. Pero nakaharang sa daan, sagwa mong pakinggan, sagwa mong panoorin. Kailan may di titimbang yung kilos, protesta sa tuniladang suliranin. Kaya tumahimik ka mamen, lubhang nakaka-stress. Oh, press freedom kanilang gusto, pero sila yung may freedom mang oppress. Kasi karime ng lodi nyo, isang hipokrito, napaka-rebellious na child. Galing ka nga ng gubat kasi grabe ang wild. Ngayon hihigitan ka't I became wiser. Unang galing ka sa wild, ako magiging Deontay Wilder. Kaya nicer, good luck, fight smart. Kasi I always die hard. Huling baraha ka ng gubat, ako magiging wild card. Kaya don't blame if I talk shame. As I put flame, ramdam mo yung worst pain. Sure aim, shotgun, ikaw yung Cobain. Fraud claim, GL is a false name. Delana, kanyang surname. Tapos first name niya, GG. Sigurado ka na good game. Hey. Yo, check. Kasay-say. Ganda rin ng round 2 ni Plaridel. Di ako masyadong familiar kay Plaridel, no? Parang first time ko siyang panoorin ngayon. Medyo matagal yung gap ko nung naka-node ako ng Flip Top. Parang first time ko siya mapanood. Pero parang familiar itong laban na to eh. Di ko masabi kung bakit. Baka dahil dun sa mga line marking ni GL. Pero ang ganda ng social awareness and politics. Nagustuhan ko yon yung pag-about sa kahit anong gawin mong pag-rebelde, kahit anong gawin mong pagsigaw ng karapatang pagtao sa gobyerno, wala silang gagawin. Hindi nila kayang bigyan ng solusyon yung mga suliranin ng bansa. Gusto ko yun. Isa sa mga topic ko na kinikilig ako. Kasi tagbabatasan. So, parang dahil ito yung parang kanalakihan ko na environment, kaya very relate much. High school pa lang ako, sumasali na ako sa mga
scholar ng bayan, ngayon ay lumalaban. Pero more on education naman. Education, budget. So, yan. Isa sa mga sinusuportahan kong ano yan, ano ba tawag doon? Cause ba? Kalimutan ko na, sorry, na namumulubi ako ngayon sa Tagalog words. Again, sana makabawi si GL, no? Pero, parang nakikita ko na sino panalo. Pero let's go, GL. Ayan muna. Alam nyo ba ang Plaridel ay ang alias ni Marcelo del Pilar na isa ring ilustrado gaya ni Luna at Rizal. Edi dapat lirikal, dapat puro puso ka, pumupunto pa. Gusto mo maging bayani? Sige, mag-8-8 ka. Kaya tayo'y magtalastasan, laliman yung tunog, kasusulat o digmaan, alam na yung buod, sayad nga pati marsyal, sa akin lumubog, ilustrado Bonifacio del Pilar na yung sunod. Kaya sige, tumakas ka. Sa Espanya magtago, ako'y La Niña sa Europa, siguradong babagyo. Malulunod pa rin to, sa kalsada ay banta, pagkat alam nyo ang Espanya ay laging binabaha. Pero kung Espanya man yung bayan na iyong pinagtanggol, ba't di mo ko labanan sa wikang Espanyol? Yo. Porque contigo yo yaskui. Pero seryoso, alam nyo ba pinagkaiba ni Del Pilar kay Plaridel? Si Del Pilar ang tagapangasiwa ng diaryong La Solidaridad. Habang tong Plaridel naman, wala kang dignidad kasi ayon sa'yo, may kabit. Sina Husky, Pistol at Slack. Si Pito at si Poison walang sustento sa anak. Tanong, totoo ba? Ha? Hindi. Yun ay sabi-sabi lang. Tas ginawa mong apoy. Yung La Solidaridad, ginawa mong tabloid, oy! Habang kami, mga konsepto at bersong masakit, ikaw naman nag-iisip kung sinong may kabit. Imbes ibagsak mga Kastila, paniniwala, baluktot, naging mga Makatang nasa liga, hinahanap ay kantot. Diba? Plaridel ka pa naman, tas ang laswa, yung ulo ng balita nasa baba. Tas parehas lirikalan ang ating laro. Hoy! Isang kahihiyan ang mahalay sa'yo! Pero ang katotohanan, may tao sa likod ng ganyang propaganda. At ang salarin, ating tanungin kung sino nga ba. Tara. Pero Plaridel, sino? Sino dahilan ng inyong kabastusan, ha? Sino? Sige na! Huwag magpigil! Pala? O sige, Guardia Civil! Guardia Civil ay tatawagin, ikakadena mga braso, kalad ka rin sa damuhan, sa Bartolina itatago, kung saan sinag ng araw ay di naabot, at tignan natin kung tayo ay may makuwang sagot! Plaridel, sino amo mo? Si Fukuda ba? Yung may sigaw na lirikal? O baka si Krega, yung may lakas espiritual? O yung ika-anim na banta, yung muntik matalo sa biro? O yung maestro na ulyanin na ayaw magretiro? Sino? Mukhang ayaw niya pa rin. Kasi ayaw niyang aminin na sa bahay ng Mindanao siya'y aliping sa gigilid. O ayaw niya maging malaya, siya'y tapat sa amo. Gusto niya lang maging aliping may sariling kwarto, sakto. Kaya ayaw malagot, kaya ayaw niyang magbigay ng sagot, Plaridel. Sino? Wala. O sige, lalapagan kita ng pera para malaban na. Ito, 1,000,000, tara, sagpangan na. O hindi, wala. O sige, 2,000,000. Yung ganit isa buhay para nakakatuwa. O kaya 3,000,000 sunugan ng kaluluwa. Ano? Wala. Wala pa rin. O sige, huling alok. Ito, may pera na. Ito, may bahay pa. Sige na. Para makatakas ka sa hawla. Mga kwarto na magara. May kama, may kusina, at may pagkain na kasama. Tigit sa lahat, ikay magkakasala. Okay, to be honest, disappointed ako sa round 2 ni GL. Parang nasayang dun sa
tema niya na pagtatanong. Kasi ang dami niyang mga sinabi ng mga MC na hindi rumirekta yung sa PAC. Walang kinalaban. Actually, ang hinahing ako. Pero ang gaganda ng mga reference niya about kay Rizal, La Solidaridad, Aliping sa Gigilid. First time ko ulit marinig yun. Ayun. Hindi niya natapatan yung yung rap polio. Hindi niya na-rebat. Inaabangan ko siyang mag-rebat dun about sa disability na kinoconnect sa kanya. Na malabo yung mata, na yung lalamunan, may disability, asali ni John Lennon sa rap polio, di ba? Ang ganda ng punchline na yun dahil rap na may polio. Kasi polio is another sakit na pilay, di ba? Na hindi na, parang wala na yatang lunas din yun. So, hindi siya nakapag-rebat. Nag-expect ako na mag-rebat siya dito sa round 2. So, yun lang. Na-disappoint lang ako ng very, very light. Pero, round 2, sulat, ibibigay ko pa rin kay Plaridel. Kasi, ang linis ng round 2 ni Plaridel, very consistent. Nag-start siya ng strong, nag-end siya ng stronger. Kaya, and both yon 1 and 2. Kaya, malinis yun round 1 and 2, Plaridel. Pag sinabi kong game, sabihin niyo ahon. Game? Ahon. Game? Ahon. Pag sinabi kong ahon, sabihin niyo game. Ahon? Game. Ahon? Game. Game? Ahon. Gets na ba yung sequence? Plaridel ang ibinigay. Hindi pa rin ba big names? Tila ba dinidiscredit iyong credentials? Paano ka magkakapangalan GL? Puro ka initials. Tapos puro ka pa reverse Gumbursa, reverse Nazareno. Di ka ba naaaning? Reverse ka ng reverse kaya walang nararating. Pero solid ka daw, sabi ng mga loyal mong fans. Di ka raw kayang i-breakdown parang confidential fans. Pero kahit gaano ka pakatibay, kaya kitang i-dominate. At kahit gaano ka pakasolid at my own expense, kaya kitang i-liquidate. Yeah, shout out, Administrasyong Marcos. Solid kapag na-liquidate lahat ng gastos. Gets ba yung sequence? Gets ba yung sequence? Hindi. 3 beses mo siyang kinall out. Ikaw na'y nababagot. Si sequence parang babaeng study first. Hindi ka sinasagot. Tawag ka ng tawag. Please, tol. Tapos siya parang referee sa NBA. Sobrang dami ng missed calls kasi dapat fight someone your size. Pagkakupal mo sagad. Gusto mo kalaban bite size para daw lamon agad. Sir, ba't mo minomotivate? Naghahamon ng short MCs tapos ikaw, tino-tolerate. Kaya sa pagtawag mo ng mga old gods, tigilan mo hangal. Iyong santo ninyo nga di sinagot iyong dasal. Kasi maliliit, mabababa ang kaya mong pangalan. Sa makatuwid, mga lapida lang ang kaya mong tapakan. Feeling heavy, inyong iniirog. Mahihinang MCs lang naman dinudurog. Sa bagay, bumibigat ang alkansya kapag purong barya ang hinuhulog. Sinusunog, Lil Strax. Guess ba yung sequence? Tinira mo kanyang balat. May issue ka sa kulay. May issue ka sa kulay. Maitim, maputi, kayo manggi. Lahat ayos lang yan, bay. Tuta ka ni Arik, di ba? Dapat dogs are colorblind kasi rekta yung pagka-racist. Hindi ka lumihis. Pag sinabing human race, butya ang bilis at sa sobra mong inis, walang nila ang espasyo. Lil Strax naging George Floyd sa paghinga na ay dihado. Espasyo, matter, akala ko well-mannered. Matter is anything that occupies space, pero for him, black lives don't matter. Kaya hinabol, inosente hanggang sa humagalpak. Lebron James to Iguodala, chinase down mo yung black. At sinasambit mo mga Diyos para sabihing relihiyoso. Tapos nangungutya ka ng tao. Kapal mukha mo, gago nga to. Crossbreed na husky at Nikki, banal na aso, santong kabayo, peking propeta. Hindi ka savior, di ikaw ang dark knight in the dark night. Di ikaw ang dark knight in the dark night. Walang maliliwanagan kahit pa mang gaslight. Binigyan ng Del Pilar, binigyan ng Bonifacio. Huwag ka nang magpakabibo, itinapat ka sa mga bayani. Huwag ka nang magpakahiro. Kaya maihahambing kita sa pastor na mukhang pera, kay Padre Damaso, o di kay Senyor Aguila. At sa tanong na ito, ikaw ngayon matatabla. Ginagamit ka ba talaga ng Diyos? O ikaw yung gumagamit sa Kanya?
So what's next? Gets na ba yung sequence? Ngayon masasagot na kita ng malugod. Sa maling pagtawag mo ng mga Diyos, tiyak ang karma kasunod. Yo. Sabi niya, puro daw mahihina. Ang diin nun, diin ng round 3. At saka, siniksik niya eh. Yan lang siniksik niya. Tinodo niya yung saksak. Ang diin. Ang didiin yung round 3 niya. Ang pulido eh. Ang pulido nung sulat eh. Ang pulido nung reference eh. Let's go, GL. Tingnan natin kung mababawi si GL. Yung aking dinudurog. Ayun, yan. Yo, round 3 na. Ito, real talk. Oops. Alam nyo bang, ang unang battle niyang napanood ay si Badang. Di ba? Oo, Darwin versus Mark Cagente. Grabe swerte. Sa dinami-dami ng battles, yun pang isa sa lamest. Nasayang lang yung oras mo, parang oras ni Apex. Oops, Apex, doon ako nawala. O sa taas na bitin, kaso ngayon may gigil. A-ascend at sa Apex, di na ako titigil. Game! Edukasyon. Kadalasan, iyong kalaban, iyong hinahanapan ng diploma. Tama. Kesyo sayang buhay, puro bisyo toma. Wala sa wisyo droga, kaso may twist your storya. At pasensya ka na, akala ko elite ka, elitista pala. Ikaw ba sugo ng DepEd, ah? Ano to, Anghel? Sa bawat sampal mo ng diploma, nagugusot na yung papel. Bachelor of Science, Master's degree, ilang beses na ba? Kakahanap mo ng BS, naging BS ka na. Ang tagumpay ay makikita sa kalyo ng kamay. Okay. E paano yung ilang? Wala ng oras. Magtrabaho, umatodas, di ba? Oo, may kalyo yung kamay pero nakaposas. Example, yung sinakripisyo pag-aaral para sa pamilya. Ano yon? Natukso? E yung panganay na kumayod para makatapos yung bunso. Diba? Kasi may kahirapan, korupsyon, may iba't ibang problema. Pero sa'yo, hindi yung tema, meaning, ikay mapangmata sa biktima pero bulag sa sistema. Kasi marami dyang walang degree, pero trabaho ay disente. Kasi pwede kang maging negosyante, senador o kahit presidente, di ba? Diba? Ang punto ko, yung punto mo, you need to re-evaluate. At ngayon ka magyabang sa UP graduate. Wait. Di tayo lelebel kay Plaridel, a.k.a. George Grenade. George Grenade, na puro preach at drama, kaya pala Granada, ang kapal ng apog. Kasi kailangan pang humugot para magpasabog. Mga asawa, influencers, pati mga tambay, ganun ata yung grenade, ang daming nadadamay. Kasi nagtawag ng influencers, baka sakali na sumipat. Allergic ka sa spotlight, tas nangangati ka na sumikat. Ako, walang page, walang promotion, pero apparent. Wala mang plug-plug, ay dama yung current. Aking agos, hydropower. O yung Basco Kinetic, parang dam yung aesthetic, hindi. Dam to ni Kendrick, o purong genetics, kahit promo-memetrics yung holosymmetric, tong common technique ay bubuhay hectic, pathetics, synthetic, papetics, generic, dahil no-show si Hendrix, sasabay ka sa currents of flow kung electric. Dahil nag-choke lamang yung poison, kaya sa semi sumampa. At sa dami mong sinabi, kanyang choke yung nang marka. Mokojin ba'y nasibak? Well, di ka matindi. Nakaligtas sa gumagaya sa original hindi. Kaya forgive me, Father, for I have sinned. Habang sila ay nag-aaway, kung yung TF ay sapat, kami naman ay lirisismo ang nais iangat. Cause this ay... Yeah! Yo, cause this ain't our day job. We don't do this for a living. Kaya't kung di para sa pera, gawin mo para sa sining. Kaya lesson learned na lamang to.
Kasi sir, we're not the same. At ngayon ka matututo sa student of the game. Kaya forgive me, Father, for I have sinned. Kung magtatawag pa rin ako, because you know I'm so bad. Hindi. Good luck kay Sharon sa'y patay sa old God. Ano? Ano hinihintay nyo? Aking last na bara? Tapos na ako mangumpisal, wala nang sala. Game. Okay. Round 3 ni GL, may laban. Dikit. Sa totoo lang. Yung round 3 ni Plaridel, ang mostly nagustuhan ko doon is about sa gobyerno. Yung liquidate ng confidential fund. 'Di ba? Yung political side ng, korupsyon. Ito naman si GL, nagustuhan ko sa kanya yung learnings na about sa pag-aaral. Wag mong i-generalize yung mga tao na hindi nakapag-aral, na walang degree. Kasi, magkakaiba ng situation yan. Yung iba na panganay, nagtatrabaho para nag-give up sa pag-aaral para masuportahan yung family. Diba? So, wag mong i-generalize kasi magkakaiba tayo ng situation, magkakaiba tayo ng sapatos na sinusuot. Diba? So, nagustuhan ko yun, yung learnings about sa edukasyon, about sa yung iba, merong pag-asa. Kahit wala silang pinag-aralan, may pag-asa sila maging president or, 'di ba, senator, 'di ba? Kahit walang degree, 'di ba? Yun yung pinupunto ni GL, kumbaga may pag-asa pa sa buhay kahit na wala kang degree. Kaya wag mong lalaitin or kukotsain yung mga walang degree. Okay din yun, nagustuhan ko yun. And then dinagdag niya yung about sa pagiging artistic naman na itong liga na ito, 'di ba? Kung paano ka maging isang mabuti, isang mahusay na artist pagdating sa rap battle. At 'yun. Dikit. Pero bigay ko kay JL yung round 3. Pero para sa akin 1 and 2 malinis 'yun, Plaridel. GL round 3. Game. Round 14, Plaridel vs. GL. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. At ang boto ng urado. Pero syempre, para sa akin, yan yung mga laban na panalo tayo lahat. Pero ang boto ng urado, 5-0, mag-iay para kay GL. Shout out sa my... Gets ko na, bakit sa akin ito ni-request? Thank you so much sa nag-request itong laban na to. Pero para sa akin, Plaridel 1-2, round 3 GL. Kasi round 2, nagbigay si GL. Na-marinate masyado sa sino, and then nag-call out siya ng nagdamay siya ng ibang MC. So, hindi naman siya rektang sumasapak. So, parang gusto niya lang sumagot si Plaridel doon sa mga katanungan niya. So, yun. Para sa akin, malinis 1-2, Plaridel, round 3, GL, peace tayo, Universidad ng Pilipinas. So, yun, kita-kits tayo ulit sa susunod na video. Ako pa rin, ang inyong Battle Hat na Learn ng taon, Marikita in the house. Yeah. Follow, like, share, subscribe. Love, peace, move on. Kita-kits. Gusto kong lumipad na parang mariposa sa hangin
kalayahang natutunan